Alright, good evening sa lahat. Excited na ba? Type 1. Type 1, Type 1. By the way, I am Mentor Mike. I am one of the top mentor of Global Miranda Minor Group. Ngayong araw, i-discuss natin yung understanding sa head and shoulder pattern. Ngayon ay nasa Discord server kami. Yan. Marami tayong tinitraining sa Discord and ito yung ating Discord server. Type 1, sa mga excited na maging part na itong head and shoulder, understand natin. Iintindi natin yung head and shoulder ngayon kasi I know na maraming tao na hindi pa naiintindihan ng head and shoulder. Okay. Type 4, kung hindi mo alam ang head and shoulder, kung bulag ka sa head and shoulder. Type 4. Number 4, type 4, kung bulag ka. Yung bulag ang mata mo. Ano ba itong head and shoulder na to? Shampoo ba to? Or ginagamit ba sa buhok to? Ano ba to? Di ba? Yan ang i-discuss natin ngayon. If you want to join our Discord server, yung link ng Discord server ko, ilalagay ko dito sa comment section para maka-join ka rin dito ng live. Pwede ka kasing magtanong dito if meron ka naguguluhan. Actually, this is a free mentoring session na rin para sa mga member natin sa Discord. Also, kami din ay naghahanap ng mga trading buddies. Trading buddies, bibigyan kita ng group na makakasama mo sa pagcha-chart gabi-gabi at yan ay 8 p.m. to 9 p.m. Only you need to do is mag-register ka sa OKX referral namin. After mo mag-sign up sa OKX, mag-sign up ka rin doon sa Google Form. Yung Google Form, ilalagay ko na rin dito sa comment section. And then, nag-o-offer ako ng one-on-one mentoring. If you feel na gusto mo yung way ng pagtuturo ko kapag pinanood mo ito, then approach me sa Facebook ko. Ilalagay ko yung link ng Facebook ko kasi marami akong poster. Alright? So, without further ado, puntahan na natin yung community. Alright, sige, simulan na natin. Alright, sige, share muna ako ng screen. Yung, kita ba ang screen natin mga boss? Kita ba? Kita. Type kita kung kita. Alright. Okay, so ganito, simulan natin yung pag-understand ng head and shoulder pattern by checking yung ano ba itsura niya. Kapag ginugol mo ang isang head and shoulder pattern, kunyari nag-type ka ng head and shoulder pattern, ang itsura niya is pa ganito. Alright? Pa ganito. Lahat na makikita mo sa Google ay pa ganito. Okay? Ganyan. Minsan, ang tawag ko dito ay, sige, sa mga loyalist na natin sa Almu chart, ano ang tawag ko dito? Sige nga, tingnan natin kung sino. Dito natin malalaman kung sino yung matinding mga loyalista natin. Ayan. Ang tawag ko dyan ay aswang. Kasi di ba yung mga hindi nakasagot, wala, hindi loyal yun eh. Pero pag loyal, alam natin yan. Aswang kasi nilalagyan natin ng mata yan dyan. Nilalagyan natin ng ilong. Nilalagyan natin ng bibig. Yan. Nilagyan natin ng pangil. Lagyan natin ng pakpak. Yan ay aswang. Kapag naging aswang na yan, talagang medyo hindi na maganda ang kalalagyan sa iyong chart or sa coin na binabantayan mo. Kaya kung matigas ang ulo mo at meron ng aswang dyan at ikaw ay bida-bida, pwedeng ang mangyari, matalo ka. Yan. Kaya yan, aswang yan. Now, itong aswang na to, pag ginugol nyo yung head and shoulder pattern, actually, kapag ginugol mo ang isang pattern, when you type highest win rate na pattern, ang lalabas is head and shoulder. Ang average na percentage ng win rate ng head and shoulder pattern ay nagre-range siya ng 88%. Kumbaga, wala naman kasing 100% sa trading. But sa lahat ng trading pattern na makakasalamuha mo sa trading, head and shoulder ang pinakamataas ang win rate. Kaya ako siya tinawag na aswang.
Kasi nga, pag nakita mo na to, na ito na yung itsura niya, talagang matakot-takot ka na. Kasi hindi ka pwedeng magbida-bida dyan na maglulong ka pa. Kasi nga, ito ay may tendency na bumaba. At ang head and shoulder pattern ay merong dalawang uri. May dalawang uri yan. Yung isa, itong regular na head and shoulder. And yung pangalawa naman, yung tinatawag nating inverse head and shoulder. Yung ganito naman. Ay, parang laki. So, ganito naman. Inverted aswang. Pero parehas lang din yun. Ito yung katawan niya. Lagay natin. Ito yung aswang. Ikabit mo dun yung paa niya. Yan na siya ngayon. Alright. Dalawang uri yan. Kapag nakakita kayo ng pattern na ganito, ang ibig sabihin nito, yung price will go down. Siyempre, lalagyan natin siya ng neckline. Lalagyan natin ng neckline yan. Yan. Ang tamang pagpasok sa isang head and shoulder is pag nag-breakdown dito. Pag ganito ang itsura ng head and shoulder, meaning the price will go downward. Kapag naman ang nakita mong head and shoulder pattern is inverted or inverse, nakabaliktad, ang trajectory naman nito or yung direction naman nito ay paangat, pataas siya. Dalawang uri yan. So, kung meron silang dalawang uri, meron ding tatlong behavior to, no? Ito ay parang jowa mo na maraming behavior. Okay? Ano-ano yung mga behavior na yon, di ba? Sino man nakaka-relate diyan? Ito na yung pagkakataon nyo. May toyo. May toyo. Okay. May tatlong behavior yan. Una nating gagamitin yung behavior na wala siyang toyo. Yung wala siyang toyo, yung ganito ang itsura niya. Yan. Teka lang, huwag kayong salita ng mga masasakit na salita dyan, guys. Mga boys, ingay-ingay kayo sa pagsasalita. Alalahanin nyo may mga babae na ikinig dito. Okay? Alalahanin nyo. Alalahanin nyo. Chill lang kayo. Okay? Chill lang kayo. Okay, magtampo yung mga yan. So, ito yung isang behavior ng matino pa siya. Okay, ito yung pag ang isang jowa mo ay busog, kumpleto sa tulog, kumpleto sa kain, kumpleto sa lambing, kumpleto sa aruga, kumpleto sa pagmamahal, kumpleto sa S-life. Ito ang itsura niya. Okay, lahat ng kumpleto. Okay, lahat ng kumpleto. Kapag naman ang isang head and shoulder ay hindi na kumpleto, isang behavior naman niya ay ito naman ay ganito naman siya. Merong ganito. Yan. Itong behavior naman na ito ay ang behavior na ang jowa mo ay merong menstruation. May menstruation. May menstruation. May mens. Hindi mo maintindihan. Okay? Kung siya ay bababa or aakyat, hindi maintindihan. Mainit ang ulo. Ganon. Kasi hindi mo ma-spelling. Cannot spelling. Hindi mo alam kasi para trendline ba siya? O ang gagamitin ko ba ay isang horizontal? Yung mga ganon. Yung mga ganito. Hindi mo maintindihan. Ano ba gagamitin ko dito? Horizontal ba? Trendline. Yan. Mahirap siya spellingin kasi nga meron eh. May red days. Di ba? Yung isa namang head and shoulder, ito naman yung head and shoulder na ang iyong jowa ay pagod na sa'yo. Pagod na. Pag sinabing pagod na, sawang-sawa na siya sa ugali mong hinayupak ka. Okay, hinayupak ka. Sawang-sawa na siya sa ugali mo. Kasi nga, sobrang mampambababae ang ginagawa mo, harap-harapan.
Lagi mo siyang pinaiiyak. Nagpatong-patong na mga kaso mo sa utak niya. Binilang niya kahit 10 taon na ang iyong pag-atraso sa kanya. Natatandaan niyan. Alright? Ito yun. Ito yun. At isa sa pinakamaganda, as well, para sa akin, ang pinakamagandang i-trade dyan, yung sawang-sawa na siya. Alright? Bakit sawang-sawa na? Oh, grabe. Di ba? Ang ganda ng pag-aaral natin, no? Meron ba sa inyo bang ano dyan? Meron ba sa inyong mga nagsawa na? May nagsawa na ba dyan? Nawala daw ang audio? Nawala ba audio? Sige. Nawala ba ang audio? Type 1. Kung nawala audio. Hindi naman? Nawala? Uy, naku. Nawala daw audio. Meron naman. Ano ba? Parang namang... Ano ba tong chatbox natin? Kayo ba ay meron din at di natin ma-spelling ang iyong ugali? Nawala? Nawala ba? Reconnect. O sige, re-reconnect ako ha. Re-reconnect. Teka lang. O yan. Meron na? Meron na ba? Okay, may commercial pa. Okay, so dito, ang pinakamagandang i-trade dito, ito, sa ayaw at gusto natin. Wait. Teka lang. Ang pinakamagandang, iniisip ko paano ko i-relate to sa tunay na buhay. Teka lang, wala pa din? Talaga ba? Teka lang, ba? Wait lang ha. Teka. Teka. Yan, meron na ba? Meron na ba? Wala pa rin. Yan, meron na ba guys? Meron na? Yon, sige ha, paano na lang kung meron or wala ha. Alright, so, meron tayong tatlong uri. Ulitin ko ha. Unang sabi natin, ang head and shoulder ay merong dalawang uri. Yung head and shoulder na regular. Teka, wala pa pala screen. Okay. Una, merong head and shoulder na regular at merong head and shoulder na inverse. Inverse. Ngayon, sabi natin, merong tatlong behavior ang isang head and shoulder. Yung una, inahalin tulad natin to sa ugali ng jowa mo. Yung una, ito yung kumpleto ang tulog, kumpleto ang pagkain, kumpleto ang pagmamahal, kumpleto ang lambing, kumpleto ang S-Life, kumpleto lahat. 3 times a day ang inyong pagmamahal. Pagmamahal ang ginamit ko ha. Depende na lang sa'yo kung anong gusto mong 3 times a day. Pwedeng 3 times kayong a day kumain or ano man ang maisip mo. Yun. Ito yun. Ngayon naman, merong isang behavior din ang isang head and shoulder na hindi ma-spelling. Ito yun, yung merong menstruation ang iyong jowa. Hindi mo alam kung magte-trendline ka ba, kung ikaw ay magiging horizontal. Hindi mo alam kung yung ginagawa mo ay mali na or tama ba. Minsan pag mali naman, masaya siya. Pag tama, masaya pa rin siya. Pag naging tama ka naman, mali siya, hindi mo maintindihan. No? Mababaliw ka na lang. So, ito yun. Ganito itsura niya. Okay? Yun namang isa is yung sawang-sawa na sa'yo ang jowa mong hinayupak ka. Kasi harap-harapan kang ng babae,
harap-harapan kang nanloloko, magkatabi kayo, may kachat ka pang isa, may katawagan ka, magkasama na nga kayo. Yan, ikaw yan. Kung ikaw yan, magpakilala ka. Kung ikaw yan. Ito yun. Now, sino ang pinakamagandang i-trade dyan? Well, kung i-rate ko sila, kung sino ang pinakamaganda, syempre, ang kukuhanin natin, ito. Kung ikaw yung lalaking battered boy, battered boyfriend, battered husband, ito yung piliin mo. Teka, ayaw gumala ng mouse ko. Teka, alam ko, ayaw gumala ng aking keyboard. Teka. Ayaw gumala ng keyboard. Naglolo ko. Mukhang yung keyboard ko ay may toyo. Ayaw, gumala na. Daming hadlang. Okay, ito yun. Next is ito. Number 2 yan. And number 3, ito. Yan. Yan yung pagkakasunod-sunod nila based sa kanilang kalakasan. Now, hindi ka rin dapat malito kung ano ang kanilang susundin sa kanila. Kasi, kahit ganyan ang mga itsura niyan, pag samasamahin mo man to, ito yung kuhanin mo si number 2, kuhanin mo si number 3, kuhanin mo si number 1, lahat yan nagpapakita ng iisang itsura. Magkakaiba lang sila ng shoulder. Minsan yung shoulder ng isa, nakaganon, pingkaw, yan, ganyan, pingkaw. Yung isa naman, nakaganon. Parang nagsasawang barbell. Okay, may pingkaw, merong di maintindihan. Basta lahat ng makikita nyo, kahit hindi siya pantay because market is imperfect. Hindi siya perfecto. Hindi perfecto ang market katulad ng jowa mo. Hoy! Maging perfecto ka naman! Maging perfecto ka naman. Uy, grabe, ang daming nanonood. 91. Grabe na kayo. Sobra naman kayo. Teka lang, baka... Okay, maraming salamat sa inyo nanonood. 91. Nag-enjoy ba kayo sa lesson? Nag-enjoy ba? Nag-enjoy? Yan na. Medyo mahal kasi ang bayad sa lens refinement. Kailangan ni Mentor Mike ng medyo entertaining. Di ba? Siyempre, dapat sulit ang bayad nyo. Sulit ba ang bayad? Sa yung ating Pulse Coin. Pulse Coin na tawag natin. Sulit ba? Sulit. Nanonood na kayo, entertaining pa, di ba? O, di ba? Yun yung... Pwede ako, nagtatrabaho ako dati sa sa comedy bar. Nagtatrabaho ako dyan. Masayaw ako dyan pag alas 3 na. Alright. Alright. Kahit na sila ay magkakaiba ng direction ng head and shoulder, ng shoulders nila, iisa lang din ang trajection niyan. Iisa lang din. Isinasabi lang dyan na ang price is nag-create ng higher high, and then nag-create ng lower high. Now, bakit pinakamaganda to? Bakit pinakamaganda si number 1? Kasi ikaw ay makakawala na sa toxic mong jowa. No? Nagsawa ka na. Ikaw ay makakalaya na. Kaya ikaw ay magdiwang na. No, di ba? Pero, balikan muna natin. Kung ang regular na pattern is merong ganito, syempre, meron ding pattern for the inverse. Syempre, meron din tayong ganito. Ito yung regular, which is pag sinabi nating regular, ito yung kumpleto kain, kumpleto ang tulog, kumpleto ang paglalambing, kumpleto ang pagmamahal, 2 times a day ang pag. Kayo nang bahalang magdagdag sa pag.
Pag. Okay. Tama. Pag toot. Di ba? Pump and grabe. Pag pump and dump. Aba, magandang pump and dump. At hindi. Pump and dump. Hindi ba pwedeng konso? Pag konso? Ano ba ang gusto mo? Pump and dump? Or konso? Depende. Depende sa inyo kung ano gusto nyo isipin. Alright. Ngayon, meron din siyang ganito. Ganito naman yung isa. Yan. Ito yung may menstruation siya. Hindi mo alam kung magti-trendline ka. Hindi mo alam kung mag-horizontal ka. Mahirap ispellingin. Oh guys, may tanong ako sa inyo, sa mga boys. Mahirap ba talagang ispellingin yung mga babae? Mahirap pa talaga. Sige nga. Type nyo nga dyan. Sige nga. Mahirap. Kung ikaw ay nahihirapan, o sa mga lalaki dyan magsigaw ka nga dyan sa bahay, yun na, ang hirap yung spellingin mga babae. Sigaw ka nga dyan. Sigaw ka nga dyan. Iya. Wala pala eh. Di nyo pala kaya eh. Hanggang chat lang kayo. Keyboard warrior ka pala eh. Hanggang keyboard warrior ka lang pala eh. Hindi mo pala kaya eh. Okay? So, ito naman yung isa. Pagpabaliktad naman, ganito naman siya. Yun. Ganito yung pinakamagandang head and shoulder. Yan. Pag pinagsama-sama mo yan ulit, ganun pa rin ang kanilang trajectory. Meron siyang doon, meron siyang doon. Lahat yan ay nagkombo-kombo na. Siya pa rin ay merong lower low. Meron siyang another lower low at another higher high na. Alright? Now, himayin natin. Gamitan natin ng analysis kung bakit Mentor Mike pinakamaganda si number 1, hindi si number 2. Kapag nag-Google YouTube ako, ang makikita ko sa Legacy, ang lahat ng makikita ko, lahat yan. Kapag nag-Google kayo, nag-YouTube kayo, lahat na makikita nyong pattern na drawing ay puro ganito. Kasi nga, yun naman talaga. Pero ngayong gabi, sasalpakan natin yung utak ninyo ng ibang klaseng understanding sa head and shoulder. Uy, grabe ka, Mentor. Wala pa pala doon. Hindi pa pala tayo nagsisimula sa understanding. Kumbaga, parang nag-i-enjoy na kami. Nag-i-enjoy na kami. Okay, ngayon, gagamitan natin ng analysis. Dami, no? Dami ko sinulat, no? Mula dito, pugundo, hanggang dito. Grabe ka na, Mentor Mike. Okay, gamit tayo. Bakit kaya ganoon? So, kailangan yung intindihin na panoorin nyo yung market structure video ni Mentor Mike dyan sa YouTube. Panoorin nyo. Meron tayong explanation dyan. Kasi, meron tayong tinatawag na market structure, di ba? Ito yung market structure. Pag uptrend, nandun sa YouTube yun. Uptrend, ang series niyan is higher high, higher, pangit higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Di ba? Lagay natin ng label para maganda. Higher high. Ay, grabe, no? High na. And higher low. Ito ay hindi to pwedeng maging higher high kasi siya yung kauna-unahan. So, high lang yan. High pa lang, hindi pa nakaka-full load. Andito ba si Kuya Dale? Hindi pa nakakapag higher low. Yan. Okay. Meron tayong higher high and higher low. Bakit maganda yung ganoon? Kasi ang dapat gagawin ng price kapag ito ay umaakyat siya. Supposedly, dapat ang gagawin ng price is magke-create siya. Kunyari, may resistance dyan. Normally,
ang gagawin dapat ng price yan, if the market is uptrend, dapat ito ay aakyat. Magkikreate ng higher high. Dito natin makikita yung unang variation ng head and shoulder. Na kapag bumaba siya dyan, at nag-create ng higher high, hindi na siya nag-create ng higher high, ito ay magiging regular head and shoulder. Na hindi na siya nagkikreate. Kasi ang head and shoulder, basically, market structure lang yan. So, if the price hindi na naggawa ng supposedly higher high na mas mataas na dito, nasopla na siya ng resistance na ito, if we are going to fib, minsan yan ay nasa range ng 618. Kapag nabomba na siya dyan, nagkikreate na siya ng head and shoulder. Huwag ka mag-market ship dyan. Market ship. Okay. Head and shoulder muna tayo. Mamunito yung sarili mo. Okay, yan. Okay? Yan yung dapat. Basically, sa market structure, if hindi na nag-create ng another higher high, pinakamaganda na netong pasok is dito sa neckline. Dito ang pasok, mga kaibigan. Hindi po dito. Huwag mong i-assume na yan ay magiging head and shoulder agad kapag nandito pa lang siya. Minsan kasi may mga trader, aminin mo kung ikaw to, minsan meron kang imaginary eyes. Yung imaginary eyes mo, minsan kahit ganito pa lang yung itsura ng isang price, minsan naiisip mo na siya ay head and shoulder na kahit hindi pa to nabubuo. Kahit wala pa yan, iniisip mo sa mata mo, buo na siya. Masyado kang nag-overthink. Di ba? Kaya minsan pag nag-almo chart tayo, di ba, ano sinasabi natin? Wag muna nating isipin yan kasi hindi pa yan nangyayari. Di ba? Kasi ganun. Ang tamang pasok ng isang head and shoulder ay dito sa neckline. Advance ka mag-isip Kaya yung jowa mo nagsasawa sa'yo, kaka-advance mo mag-isip Di ba? Nanahimik. Uy, grabe, 106 na yung nanonood. Maraming salamat. Babati muna tayo ng mga bago nating mga member. Sino ba mga bago natin dito? AI29, kamusta kayo dyan? Si Didge. Uy, Didge, kamusta? Sino pa yung bago natin dito? Si Jay. Uy, welcome back, Jay. Sino pa? Si Aisil. Yan, welcome back. Bagong ligo. O, batiin mo natin. Dami, 100. Uy, andito pa si Kuya Nico. Pa-screenshot nga to. 106 to. Dami. Alright. So, pinakamagandang head and shoulder, yung ganyan. Ay, hindi. Ito yung regular. Yung isa naman, yung mahirap ispelingin, sinasabi natin kanina, is yung head and shoulder mo, nagganito siya, tapos gumanon. Mahirap to ispelingin kasi yung neckline niya, tabingi. Tabingi siya. Tabingi. Diba? So, normally, ito yung pinakamahirap i-analyze, pero nag-activate pa rin to. Pero may proper na pagpasok lang dito. So, hindi ko just di-disclose kasi baka gawin nyo at mapahamak kayo. Pero may proper dyan. Pero again, kapag sinabi kasing head and shoulder, basically, kapag hindi na siya nag-create ng another higher high na supposedly dapat gagawa siya, kasi nga kung uptrend dyan, magkikreate ng higher high yan. If hindi na siya nag-create ng higher high, bumaba na siya, then, head and shoulder lang kalalabasan yan. So, kung mapapansin mo, kahit hanggang dyan lang yan, kahit ito ay hindi pantay, parehas pa rin silang hindi gumawa ng higher high, mananatili pa rin yan na head and shoulder. Naintindihan? Type 1 kung naintindihan. Naintindihan ba? Naintindihan? Alright. Now, ano yung pinakamaganda? Ang pinakamaganda, yung sinabi natin kanina. Si number 3. Si number 1. Ito. Lagyan natin dito. Ito kasi dapat yung maintindihan.
Bakit siya ang pinakamaganda? Kasi kung titignan nyo, based sa market structure, if we are trading the market structure, pag bumabayan dyan, ito yun, automatic, yung head and shoulder na to ay meron ng, bukod sa hindi na nga siya naggawa ng another higher high, na supposedly higher high, gumawa na siya ng lower low. Ayan, nag-lower low na siya dito. Ngayon, paano mo masasabing lower low na yan? Kasi po, mas mababa na siya doon sa previous higher low. Yeah? So, bukod sa nagpakita na siya ng head and shoulder, nagpakita na rin siya na ang trend is pababa na. Pababa na. So, meaning kung pababa na yan, ibig sabihin, the price will go downward na. Pero disclaimer, hindi porket nakakita na kayo ng mga head and shoulder, kung mga ganito, bumaba na siya, ite-trade mo na kagad ng pag-short yan, ha? Minsan yan ay pwedeng ma-invalidate, kaya minsan gumamit din tayo ng confirmation. But, if we are going to talk about yung tamang magandang head and shoulder, I will go in this pattern, yung meron na siyang lower low at meron na siyang, technically hindi na nga siya higher high, lower high na yung ginawa niya. Kasi since nag-create na siya ng lower low dito, ang next naman niya gagawin is lower high na. And if we are going to analyze yung isang downtrend na market structure, is meron niyang series of high, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. So, ito yung lower high, lower high, lower high, lower high, lower high, lower low. Kaya kailangan panoorin nyo yung market structure natin na video dyan. Nasa YouTube yan, nasa Trader Starter Pack yan. Panoorin nyo yan. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Kapag itong itsura na to, this is a part ng downtrend structure yan. So, meaning, pag itong part na to ay kinabit natin dito, kabit natin, tube. So, putol lang yung ulo, kumpletuhin natin, yan. So, meaning, nagpakita na siya ng lower low dyan, nagpakita na ng lower high, nagpakita na ng lower high, then the price will continue to downward. Mas madali na sa yung maghanap ng bias for shorting. Naintindihan ba? Naintindihan ba, guys? Naintindihan? Marami bang natututunan? That's why, kahit ano ang makita mo, syempre hindi ka naman maghahanap dyan ng ganito. Syempre hindi naman lahat ng head and shoulder ganito. Swerte mo kung ganito yung makita mo. Napakaswerteng nila lang mo. Pero kung wala kang makitang ganyan, kailangan mong pagtiisan yung regular na head and shoulder, yung ganito. Or yung makikita mo na pag ganito. Kung ano man ang makita mo dyan, yun pa rin ang meaning nun. The price is failing to create a higher high. That's why the price will go downward. Ngayon, kung pupuntahan naman natin siya sa mundo ng downtrend, naman tayo, if the price is nagke-create ng lower low, lower low, lower high, puro lower low, lower low, lower low, lower high, at ito ay magki-create ng another head and shoulder dyan. Ito naman magiging itsura niya dyan. So, ganito. Drawing natin. Yan. Kita mo? Meron dyan lower high. Nag-create ng another lower low. Ay. Nag-lower low ulit. Pero pag akyat niya, hindi na lower high ang ginawa niya kasi mas mataas na siya dito.
So, binig sabihin, high na to, higher low, di ba? Higher high, high na, and high na to. Higher high na to. Yes, naintindihan? Ganito pa rin siya. Pero makikita nyo, head and shoulder pa rin siya. Baliktad nga lang. Inverse nga lang. Yan. Yan. Naintindihan? O, ngayon, puntahan natin yung chart. Hatap tayo ng mga ganito. Baka naman meron tayong makita. So, pili-pili, mini, mo. Babalik sa kanya. Okay, fill tayo. Reset natin. Yung. Yan, kita nyo to. Ito. Ito, pwedeng head and shoulder, di ba? Makita nyo, di ba? Pagkababa niya doon, gumanon, then gumanon, may head and shoulder, then the price is going down. Di ba? Hanap pa tayo ng medyo clear. Ito, clear na talaga yun, di ba? Ito, yung, di ba? The price is umaakyat, di ba? Bumaba siya ng ganon, nag-create ng lower low, hindi siya nag-create ng higher high, di bumaba. Di ba? Naintindihan? Ito pa, maganda rin to. Ito, head and shoulder rin to pag bumaba tayo sa lower time frame. Yung. Di ba? May mga instances na ito, pantay ito. Di ba? O yan, mag-aantay ka talaga dyan na mag-correct siya, mag-breakdown siya dyan. May mga ganon. So, hindi imperfect talaga ang head and shoulder. Imperfect talaga ang market. Hindi naman pwedeng pag binigyan tayo ng price sobrang perfecto. Wala talagang perfecto sa mundo. Kahit nga ikaw, hindi ka perfect. Yung mata mo, yung isa malabo, yung isa malinaw. Di ba? Yung isang mata mo, pikit-pikit na. Yung isang mata mo may eye bag, yung isa wala. Di ba? Minsan ganun. So, hanap tayo. Maraming ganyan. Sino ba yung kanina? LTC. O, chinart natin to sa LTC kanina. Ito ay mero head and shoulder. Yun, no? Di ba? Yung sabi ko kanina, sabi ko, di ba? Tatandaan nyo ba yun? Sabi ko, head and shoulder yan. Ang nagcha-chart tayo, nandito lang siya. Ito, 8 a.m. Ito, 8 a.m. no? Bandang 8 a.m. tayo nagsimula. Ito yun. Sabi ko, if nandyan siya, bumaba man siya dito, then ibe-breakdown niya yan. Nag-breakdown. Di ba? Panoorin nyo. Nandun nyo sa YouTube natin. In-upload na natin. Kasi lahat ng price ay nag-activate na. Pati si Shiba. Si Shiba din. Ganun din. Head and shoulder din to. Pero makulit na head and shoulder lang to. Pero, ganun pa rin yung trajectory niya. Di ba? Meron ditong shoulder, may head, nagkaroon ng shoulder, mag-create na ng lower low, di bumaba. Di ba? So, that's why, mas madaling i-analyze ang market direction kapag alam mo yung pwedeng pattern na available sa kanya. Malinaw? Naintindihan ba? Naintindihan? Type 1 kung naintindihan. Alright? So, yun ang ating head and shoulder analysis. So, marami ba kayo natutunan doon? Marami ba? Grabe, no? Ilan yung nanonood sa atin? Ilan? 112. Wow, lens refinement, 112. Sulit ba ang pulse coin natin? Sulit ba? Grabe, no? Sulit ba ang bayad? Diba? Libre lang naman yan. You need to grind lang naman yung ating pulse coin, no? Pulse coin. Pulso ng coin, 112, no? Dami. Diba? Yun. So, yan, binibigay natin ng libre ang learnings na yan para sa inyo. Kasi kailangan yung malaman yan as a new trader, as a beginner trader, kailangan mong malaman yung mga yan. Kasi yan, hindi na yan dapat tinuturo sa mentoring. Dapat yan sa YouTube na lang, pinapanood mo yan. Actually, pag nag-YouTube ka nga, dami mo makikitang mga tutorial about sa 3 head and shoulder
Kaya lang, yung iba doon, English. Dito, tatagalogin natin with halong entertainment. Di ba? May halong entertainment. Question, ano pong ideal take profit ng HNS? Pinapatanong po ni Saitama. Ang ideal take profit niya, so, tama, maganda. Lagyan na natin na ano. Bigyan ko kayo ng isang sample. Ang ideal take profit nito ay minsan ang ginagawa ng mga trader dyan. Kinukuha nila yung sukat ng head. Yun ang kinakabit nila dun sa may shoulder. Ganyan. Yun yung ginagawa nila. Pero huwag kang mangarap ng puro ganito. So ang gawin mo, yun yung regular sinusukat nila yung from shoulder to head. Then, ikakabit nila yan dito. Pag nag-breakdown yan dyan, yun yung kalalabasan niya. Alright? Pero wag mong gagawin ganon. Siyempre, doon ka pa rin sa sigurado. Kukuhanin mo pa rin yung mga previous support. Pwede kang gumamit ng FIB. Kuhanin mo yung 0.618 para sure ka. O yan, pag nasa 618 na yan, pahipahinga ka na. Di ba? Kuhanin mo yung support. Breakdown siya doon. If sakaling mag-breakdown pa, din kuhanin mo ulit ito. Alright? Ganun siya. Huwag mo nang kuhanin lahat. Alright? Basta, doon ka lang muna sa mga previous support. Kunyari, ito na yung neckline niya. Kung nabasag na siya dito, ito na yung support mo. Kung sakaling dumiretso pa siya, ito na yung next. Alright? Naintindihan? Tabo pababa? Well, hindi natin tinatabo pababa ang head and shoulder. Mayayari ka dyan. Okay? Naintindihan? Yan. Sige. Dami umattend, no? 112, no? Maraming salamat sa inyong pag-attend, no? May mga bago tayo dito. Batiin ko lang si Don Saiba. Si Don Saiba pala to. Si Meow. My favorite friend. Si Don Saiba. Shoutout natin si DJ. Ang hirap naman yung spelling pangalan mo. Didge ba yan? Kung ano man ang tawag mo dyan, bahala ka. Pinili mo yan. Si Ian, hello. Si Kuya Jobs. Uy, Kuya Jobs, welcome ulit. Welcome back. Babalik. Kuya Lemuel. Sino pa yung mga bago natin dito? Si Tanjiro Kamado. Si Archie. Parang si Kuya Archie lang ata ito eh. Nagbago ka lang ng pangalan eh. Sino pa ba dito? Wala na. Puro lumang mga mukha na to. Teka ba, meron pa. Wala nang. Ayan. Wala na. Yung, no. Maraming salamat sa pag-attend, no. Maraming salamat. I hope may mga natutunan kayo, no. So, yun yung ating training about head and shoulder. Sana maka-join ka rin dito sa Discord namin. Again, yung Discord link nasa comment section. Kung gusto mo maging trading buddy, register ka lang sa OKX and then sign up ka ng form. If nagustuhan mo yung way ng pagtuturo ko, pwede kang mag one-on-one mentoring sa akin. With that said, maraming salamat sa pag-stay. See you again. Thank you.